Magandang araw muli sa inyong lahat. So tayo po ay magpapatuloy ngayon, wala nang paligoy-ligoy sapagkat nais ko pong dire-diretso na po tayo. So ang tinatalakay po natin last time ay yung I'm the vine and you are the branches. Dito ipinakita ang kahalagahan at pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng vine at ng branches, na ang vine ay ang ating Panginoong Hesus, na tayo ay ang branches. So itong kahalagahan na to ay naipakita po natin. Sana makita ninyo yung video. Try ko i-review lang ngayon sa oras na ito. Okay? So, ang sabi ng Panginoon, I'm the true vine. Bakit true vine? Dahil noon sa lumang tipan, sa Old Covenant, ang tinatawag na vineyard ay mga Israelitas. Ang mga Israelitas na hinihirang ng Panginoon na sa kanilang pag-iisip, isip at attitude na napapaloob sa Old Covenant na sila ang hinirang. Kaso ang problema ay hindi sila namunga. So dahil hindi sila namunga, ito ngayon, ito na ang kaganapan, yung katotohanan na para makumpleto at magawa yung kalooban at pangako ng Panginoon sa atin lahat. Dumating ang true vine. Ang true vine ay ibig sabihin genuine. So, ang ating Panginoon yun. So, pinag-usapan po natin sa unang tinalakay po natin na ang Father ay vine dresser or magsasaka. Siya yung nag-iingat, siya yung nagpo-prune, no? Dahil sabi nga po sa verse verse 2, ang sabi po dito, diretso na sa verse 2. Yun. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. So, dito pinapakita na every branch in me. Mahalaga yung salitang word in me. So, itong salitang word in me, ibig sabihin, lahat yun ay nasa kay Kristo. So, ibig sabihin, ito, highlight ko lang po to. Ito, medyo kulay blue ang highlight. Gawin natin apoy yan. Okay, para maging maliwanag. Okay. So, ang sinasabi po dito na every branch in me, ito po yung ina-highlight ko, ay lahat yun ay nasa kay Kristo. So, ibig sabihin, vine si Jesus Christ at tayo yung nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoon, sila yun ay kasama na. Pero ang sabi dito, every branch, yung mga sanga na hindi bumubunga, ay ano sabi dito, He takes away. Pero sinuri po talaga natin ang original language nito, na ang kalabasan po ng original language, kung tignan po natin na yung sinabi niyang takes away, no? Itong salita, takes away, no? Yan. Makikita po natin na ang ibig po sabihin niyan, ito nasa maliwag sa kanan, nakikita niyo yung highlight, na ibig sabihin arrow, no? Arrow o arrow. Ibig sabihin take away, take up, pick up. So, sa madaling salita, ang version po niyan, no, salitang arrow, no, ibig sabihin to pick up. Kadalasan ginagamit po yan ng ibang mga ngaral para sabihin, o kita mo, pinuputol kaya nawawala ng kaligtasan. O kita nyo, nawawala ang kaligtasan. Pero ang pinag-uusapan po dito, pamumunga, hindi kaligtasan. Wala pong sinasabi ng tungkol salvation. No? Yun yung konsepto na nasa Old Covenant concept, na ibig sabihin, palagi tinitignan yung kasalanan. Para rin sa Old Covenant people, na tinitignan nila yung kasalanan nila na wala naman silang magagawa. Kasi ang tunay na commandment sa Old Covenant ay ipinapakita ang kasalanan para hahanapin nila ang kaligtasan, ang way out. So the Old Covenant is a teacher that teaches them to
to look for Jesus Christ. Kaya nga, teacher na sabi niya. Okay man, pero hindi natin pag-usapan yan. So, ibig po sabihin, yung iba, masyadong sin-conscious na ayan na, pag may ginawa kayo, pag may kasalanan, puputulin na kayo. At mamaya nga, sasabihin, ilalagay sa apoy, sasabihin, ilalagay sa impyerno. Hindi po yun. It is all about bearing fruit. Kaya dito, kaya tinuturo yung vine and the branches, yung relationship, ang purpose lang talaga nun ay para mag-bear fruit, para mamunga. So, ang salita ng arrow, kung ilagay natin sa positive ministry, no, positive point of view ng grace, ng people in the new covenant, no, kailangan consistent sa sinasabi ng Panginoon. Sabi nga niya, He came to give life eternal life. So, ganun na nga. At anyone who is in Christ, there is no condemnation. Hindi nagko-condemn ang Panginoon, lalo na dito sinasabi, in me. So, tayo po yun. We are in Christ, but yung sinasabi niyang that does not bear fruit, ang ibig po sabihin niyan na nililift niya, pinipick up niya, kasi ganun nga ang prinsipyo sa ubasan. Na ibig sabihin, pupuntahan po natin yung binabanggit na ubasan. Okay. So, ibig sabihin po, tayo, branches, kailangan mamunga. No? So, iniingatan niya ng husbandman o ang vine dresser o ang magsasaka. Iniingatan talaga ang grapes na ito'y mamunga na hindi babaksak sa lupa. Ibig po sabihin, kung hindi po namumunga, no? Ito, pinuprune po rin yun para lalong mamunga. Yung mga may matutuyo dyan, kahit hindi namumunga, yun po ay pinuputol. So, mamaya tingnan natin ulit yun. Okay. So, katulad ng pag-aalaga po ng grapevine, makita po natin dyan, nilalagyan pa yan ng tukot para tumayo siya, para ang lahat ng mga branches ay nasa taas at hindi babaksak. So, ibig po sabihin, ganun ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Yung before, ito po sa kaliwa, before pruning. Ito sa kanan, after pruning na po yun. Ibig sabihin, tinatanggal na po yun ang mga hindi namumunga para lalong mamunga yung iba. Ibig sabihin, ikaw ay nasa ating Panginoon, yung iba, mga namumunga. So, ikaw, hindi ka isasama dun sa namumunga. Okay? Katulad nitong drawing na ito. Yung sa kaliwa, ang daming mga sanga na hindi kailangan, hindi namumunga. So, anong ginawa? Nag-prune. Sa kanan, tinanggal po sila sapagkat ang mga branches na yan para magkaroon ng bunga ay kailangan hindi siya magulo para hindi harangin ang liwanag ng araw. Alam to ng mga magsasaka at kailangan nakakahinga ka sila. So, kaya pinuprune po. Kaya doon dumadami ang mga bunga. Okay. Kaya may pruning, ibig sabihin, pinuputol para lalong mamunga, at meron namang cutting. Cutting, in such a way, gagamitin natin ang isang salita na arrow na ibig sabihin, picking up, elevating, ibig sabihin ng Panginoon. Bumagsak ka na, nagkaroon ka ng problema, no? May trial and temptation ka, ayaw niya maging lugmok ka, ayaw niya ikaw ay maging makalupa at madudumihan ka. Katulad ng mga ubas, kailangan nasa taas sila dahil pag sila ay napaano sa lupa ay magkakaroon ng peste, magkakaroon ng disease, hinuhugasan pa yan ng mga farmers. So, ang gusto ng farmers, nakataas lahat ang mga yan. Ganito ang forma ng vine. Makita natin, nakatayo ang main vine, main trunk, no? At pagkatapos yung branches niya, nag-i-spread po siya. Sa taas lahat yan, nilalagyan ng tukot para hindi bumagsak. Same thing sa principle ng ating Panginoon. If Jesus Christ, He doesn't condemn. Our Lord loved us, kaya nga siya namatay sa krus ng Kalbaryo para mabigyan tayo ng kaligtasan. At pagkatapos tayo magiging kasama niya, tapos ihahagis lang tayo sa impyerno. Nagkakamali ka, nagkakasala kayo, nag-ooperate ka sa laman. No? Ibig sabihin, mahal tayo ng ating Panginoon. What God is doing, no, para ihihiwalay po yan, hihiwalay. So, ibig sabihin, nagkamali ka,
dahil ng temptation ka, pipick up ka ng Panginoon at i-elevate ka. Nais ng Panginoon talagang mamunga po tayo. So, lahat bibigyan niya ng chance para tayo mamunga at sumunod nga sa Panginoon. So, ibig sabihin, katulad ng itong drawing na ito, pag ito'y namunga, ganito ang kalabasan. Nasa taas po sila lahat. So, our Lord really picks us up and elevate us para lalo tayong mamunga sa ating buhay. At yung mga hindi talaga namumunga, ayun, anong ginagawa? Hinihiwalay dun sa mumunga, ano nga naman, mga mabubulok rin yung mga iba. So, it happens. Kaya yung iba po ay, alam na po natin na ang mga pananaw po nila ay talagang salvation raw yun. Hindi po, tungkol lang pamumunga. Mamaya titingnan pa rin po natin ano pong ibig sabihin. So, by this, tandaan natin, ang Panginoon ay siyang nagsasabi nga sa atin, I am the vine, you are branches. Ano yun? Pinakita sa atin, napakahalaga ang relationship. Kung wala tayo sa vine, yung mga branches na yan, hindi mamumunga kung hindi nakakabit yan sa vine. Ibig sabihin, buhay natin, kailangan mamunga. Buhay natin ay kailangan tama. Buhay natin ay kailangan matuwid. Ibig sabihin, para mamunga, nakakabit tayo sa vine. Para tayo mamunga, nakakabit tayo sa ating Panginoon. Alam niyo sa chapter 14, 13, lalo na sa chapter 1, ano sinasabi? Pinapakita talaga niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ibig sabihin, si Jesus talaga ay Diyos. So tayo nakakabit kay Jesus. Siya talaga ang Diyos. Yung mga ginagamit po niya dito, I am. Ang sabi niya, I am the bread of life. I am the way, the truth, and life. Ito po yun. If we really want to live in the true way, in the truth, and in this life, to have life, ay nakakabit tayo ngayon sa totoo. Sino yun si Jesus? He is the way, the truth, and the life. So meaning, hindi po tayo pwedeng mabuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, ayon yung tamang pamumuhay kung wala sa Kanya. Pwede tayong mamumuhay, pariwara, nasa mundo, matigok lang, wala na. Ang mahalaga, kung tayo na sa Panginoon, magiging tama ang ginagawa natin sa trabaho natin, sa pamumuhay natin, no, sa mga pananaw natin. Yun po mahalaga. Kung maituro lang po natin, no, right believing is right living. Ibig sabihin, alam mo ang paniniwala mo, tama ang paniniwala mo, ayon sa kalooban ng Diyos din, tama ang pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Okay, so advance na po tayo. Kasi, so dito pinakita rin na inuulit-ulit ng ating Panginoon. Makita po natin sa verse 4, no? Dito, abide in me and I in you as the branches cannot bear fruit in itself. Simple. Self-explanatory. Kung wala sa vine, hindi mamumuhay ang branches. Tayo, kung wala sa Panginoon, hindi talaga tayo mamumunga. At kung hindi tayo namumunga, nakaayon sa anong klaseng buhay natin? Hindi nakaayon sa Diyos. Mamaya makita natin ano ang resulta kung talagang hindi po tayo nakakapit sa tunay na vine. If we are not attached in the vine. So, ano ang ibig sabihin ng abide? Ibig sabihin po, remain. Ibig sabihin po, manatili. Ganun lang po kasimple. Manatili po tayo. Manatili po tayo sa ating Panginoon. No? Walang sanga na mamumunga kung hindi nananatili sa tunay na vine. Ganun lang. May magagawa ba tayo para mamunga? Wala po. Maski gumawa na tayong lahat ng invento, matalino ang tao, may kakayahan ang tao, may pera ang tao. Maski gumawa na silang lahat-lahat ng bagay na yan na sa mata nila ay tama at mali, at tama at gagawin nila yung gusto nila, sariling motibo, pero hindi naman nakakabit, nakaayon sa ating Panginoon. Kulang pa rin, hungkag pa rin yun. Mamaya makita po natin. Sometimes we live in this world as if na tama ang ginagawa natin. Oo, mabait naman ako. O, tumutulong naman ako. Pero kung hindi ka nakakabit talaga sa ayon sa kalooban ng Diyos, sa'yo yan. Pag-iisip mo yan, isip tao yan.
Ibig sabihin, bitin yan, hungkag yan. And that is not the life that Christians should live. The life that Christians should live should be abiding, remaining in our Lord Jesus Christ. Duktong palagi po yan. Day in and day out. Iyon po ang source. Ang ubas, ang kalakasan niya, dumadaloy palagi doon. Ang nutrients dumadaloy. Tayo, mga Kristiyano, dumadaloy ang bawat araw natin nasa Panginoon dapat. Sa panahon ng pandemic, dapat pinanghahawakan po natin yan na tayo ay nasa ating Panginoon. Okay. So, ito po makikita po natin. If we remain in our Lord Jesus Christ, no, nandiyan po yun yung relationship natin sa Kanya. Very intact po yun. At hindi tayo pabayaan ng Panginoon. Makita lang po natin ang mga pangako niya mamaya po. So, dito po, kung tayo, we are remaining, nananatili sa Panginoon, nananatili tayo, marunong manalangin, dahil ang panalangin ay komunikasyon sa ating Panginoon, duktong tayo sa Kanya, bawat oras, bawat minuto, kaya natin tawagan ng Panginoon. Yun po yun. Nakakapagbasa tayo ng Bible. Ito yun yung mga Bible bites po na tinuturo ni Pastor Phil, ni Bishop Leo, at yung kay Pastor Cesar, kay Pastor Sam. Mga salita ng Panginoon, mahalaga po yun. Bahagi po yan sa pagiging manatili sa ating Panginoon. We have to be in the Lord and remaining with them. Ito po yun. Dahil pag alam natin ang salita ng Diyos, alam natin ang pag-iisip ng Diyos na binibigay sa salita niya, then makakasunod po tayo ayon sa kalooban ng Diyos. Yun po yung remaining. Remaining in the vine is remaining in the life of our Lord Jesus Christ. The life and work and words of our Lord Jesus Christ. That is how to remain with Him. Mamaya, pupuntuhan ng Panginoon yan. So, ang sabi sa verse 5, bale dinuktong na tayo, last time hanggang 4 lang. Itong verse 5, inuulit po yan. Kung titignan po natin, no, last time, pinakita ko po itong abide, ang daming abide. Abide in me, kung bibilangin po natin, ang dami. Ito paliitin ko muli ito. Okay, tingnan natin. Ayan po, sabi, abide in the vine, abide in me, abide in me, abide in me, abide in me, abide in you. Isipin nyo, if we abide in the Lord Jesus Christ, He will abide in me. Imagine nyo, kung itagalog. Kung nananatili tayo sa Panginoon, siya ay nananatili sa atin. Wow! Di po ba napakasarap yun? Napakaganda nun. Kung tayo'y nananatili sa Kanya, nananatili ang Panginoon sa atin. Ano pa magawa ang kalaban? Ano pa magagawa ang sitwasyon? Mamaya makita natin kung gaano kapuno mabibigyan tayo ng ating Panginoon. So, ito po yung inuulit niya sa verse 5. No? Napakahalaga po na makita natin. Babalik ko po sa laki. Okay. So, ang verse 4 at ang verse 5 ay parang inulit niya ang konsepto sa pinag-usapan natin. Tignan po natin. Sabi niya, I am the vine, you are the branches. Maliwanag na ngayon sinasabi sa verse 5 ng Panginoon. Ang red letter word ay salita ng Panginoon mismo. So, ibig sabihin, diretsahan na, para bang sinasabi ng Panginoon. I am the vine, you are the branches. Ako ang, sa Tagalog, ay ubas talaga no? Ako ang grape vine, pinakakatawan. Ikaw ang sanga, diretsahan yun. So, ano pinapakita niya? He who abides in me and I in him bear much fruit. Ganun ang purpose. Manatili tayo sa Kanya para tayo bunga. Ano yung bunga? Yung tinuri ni Pastor Sam. Pero may mahalagang bunga na ang usapan po natin mamaya. So, ang sabi dito, ito ang controversial sa verse 6. Ang sabi po dito sa verse 6, if anyone does not abide in me, na mahalaga po to, anyone does not abide in me, he cast out as a branch. Maliwanag. Ano raw?
inaalis. Eto na, medyo pinaliwanag na niya ano ang nangyayari. No? Kanina, pinakita natin sa positive ano. So, dito, kung, cursor ko, ito. Dito, ganun pa rin ang, ang, ang ipinapakita ng Panginoon po sa atin. So, he cast out as a branch. No? Ibig sabihin, inaalis. Inaalis in such a way para matuto. Inaalis hindi para itapon sa impyerno, hindi po. Kung hindi inaalis niya, kaya mag-ingat po tayo. Tayo ay nasa Kanya na. Dahil ang sabi po dito, and they gather. Sino yung they? Hindi naman ang Panginoon ang they dito eh. No? Hindi rin to ang mga anghel. They gather them and throw them into the fire. So, ito po yun. No? Tandaan natin, no? Saan na ba yun? Okay. Tandaan natin. Si Judas, kasama na ng Panginoon. Judas was with Jesus. Pero pinagkanulo na sa Panginoon. So ano nangyari? Napahamak siya. Sino gumawa nun? Ang Panginoon ba nagparusa sa kanya? Ginawa niya yung sarili niya. Ibig lamang sabihin, kung tayo ay nasa Panginoon na, huwag na tayong gumawa ng kasalanan dahil mapapaso talaga tayo. Ang salita po ginamit dito that they are burned. No? Kaya yung mga ibang theologians na dinidepensahan ang ibang anggulo ng anong ibig sabihin, hindi raw ginamit ang salitang burn up. Ibig sabihin na natupok. Ibig sabihin daw na inagi sa impyerno. Naman. Nandito mapapasok ka talaga, masusunod ka talaga, and you will be separated. Itatabi ka, hindi ka naman pwede ilagay ng Panginoon. Mananatili, nandito ang mga Kristiyano na namumunga, may ubusan, tapos mahahalo ka. May ilalabis ka talaga. Sa panahon ni na Sapira, tsaka Ananias, alam nyo ano nangyari. Kasama na nila sa magandang yumayabong na iglesia, kaso nagsinungaling sila. Nung sila'y nagsinungaling sa pagbenta sa pagbabayaran ng lupa, no? Sa bayaran, ano nangyari? Nagsinungaling sila. Una yung lalaki, tigok, patay. Sumunod yung asawa, tigok, patay. Ano yun? Mga disipulo na yun. So, ibig sabihin, ito ang warning. Kung tayo nasa Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon at palagi tayong itataas ng Panginoon para hindi tayo malugmok sa lupa, para hindi tayo masira, para hindi magkasala. Sa halip, i-elevate po tayo ng Panginoon. Pero kung tayo ay nananatili, tayo yung umaalis. Tayo yung gumagawa. Kaya may consequences sa mga ginagawa. Pero God is always there and always good. Bakit? Sapagkat hindi ang Panginoon saan na ba yun? Hindi ang Panginoon nagko-condemn, no? Mahal na mahal. So, look, napakahalaga po, makita po natin, no? Saan na ba yun? Wala ako. Yeah. Okay. If we are in Christ, there is no condemnation. No? So, bakit sinasabi itatapon pa tayo sa impyerno? Hindi magiging consistent ang sinasabi ng Panginoon kung talagang gano'n ang mangyayari. Look, tingnan po natin sa John 3:16. Teka, ibaba ko na lang ito. Asan ba ito? Iyan, sorry. Ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Whoever believes in Him should not perish. Nagbibilib ka ba sa ating Panginoon? Nagbibilib ka ba sa ating Panginoon? Then you will not perish according to the Word of God, but you will have everlasting life. See?
So, manatili tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, nananatili talaga. No? Nananatili, kung hindi tayo mabubunga sa ngayon, tandaan natin, tutulungan tayo ng Panginoon. He will lift us up so that we will be able to bear fruit. Yun ang grace which is our Lord Jesus Christ, na kaya siya namatay para sa atin. Dahil gusto talaga niya tayong ma-save. Actually, sinave na nga niya sa cross ng Kalbaryo, diba? Gusto niya patuloy tayo mamunga ng ngayon dito. And tingnan po natin dito sa John 5, verse 24. Ano sabi po dito? Mostly, I assured you. Kita ba? Ay, hindi. Okay. Ang sabi po dito, ito. Most I assuredly I say to you, sinisigurado ha, assuredly, surely, sigurado. Kaya yung mga nawawalang kaligtasan, pakinggan nito. He who hears my word, nakinig ka ba sa salita niya? Yes, alam ko. And believes in Him, naniniwala at nananampalataya ka ba sa Panginoon? Yes. You believe who sent Him? The Father who sent me, ano raw? Has everlasting life. Wow! Sabi mo, wow, praise the Lord. And shall not come into judgment. Oh, saan pa? Church, this is I want you to know. Gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak na pako sa krus ng Kalbaryo para akuin ang kasalanan natin. At ang sabi niya, I will remember your sin no more sa Hebrew. Pinakong kasalanan para mabigyan tayo ng katwiran, righteousness. And sabi sa Corinthians, we are the righteousness of Christ. So, ito po yun. This is Jesus, who does not condemn, but who loves us and continue to pick us up and elevate us so that we will bear fruit. And if we continue to remain in Him, actually, nandun na nga tayo eh. No? Ibig po sabihin, nandyan na tayo sa Kanya, mananatili na lang tayo. Yun po ang napakahalaga. Sa John 10, makita po natin, no? Look. Ay, saan na yun? Ito. Sa John 10:27, ang ganda-ganda po nito. Ano sabi po dito? My sheep hear my voice. Sino yung tupa? Ikaw yun. And I know them. Kilala ka rin. And they follow me. Sumusunod ka ba sa Panginoon? Alam ko sumusunod ka. Alam natin yan. Itong pinakamahalaga sa verse 28 na sinabi niya. And I give them eternal life. Wow! Ano pa? And they shall never perish. Aba? Sino to? Those who hear the voice of our Lord Jesus Christ. Alam niyo sa Hebrew word, pag sinabing hear, doing na agad yun. Sa kanila ang hear, doing na. Kaya alam na natin ang salita ng Panginoon, then we will do. Ang kalooban ng Panginoon. Ito, neither shall anyone snatch them out of my hand. Alam niyo, security to. Wala raw pwedeng snatch. Alam niyo anong ibig ng snatch? Ganito yun eh. Ganito. No? Kung ang dyablo ay aagawin tayo, no? Kukunin tayo ng dyablo, dahan-dahan yun, di ba? Ang sabi dito, wala raw pwedeng biglain tayo kunin. Nakuha natin. Ganon ang Panginoon. Neither shall anyone can snatch. Oops, nakuha ba? Hindi, nandun. Bakit? Hindi pinapa-snatch ng Panginoon. See? Ano kaya ng kalaban? Ang kalaban ay dahan-dahan pa ngayon sa buhay natin na sinisira tayo, gagapang, parang ang maatungan ng leon. Hindi kanya tayo pwedeng biglain, lalo pa dahan-dahan o lalong hindi niya tayo makuha. So, that is an assurance ng ating Panginoon. Ito, duduktong ko na lang to para may double assurance. Verse 29, My Father who has given them to me
is greater than all, and inulit niya, no one is able to snatch them, basa ba? Ayun, snatch them out of my Father's hand. Wow! So kung walang makakaagaw sa atin, no? So kung walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Panginoon, ay lalo na sa kamay ng Ama, wala rin. Double assurance. Ito dapat maunawaan ang mga nawawala kaligtasan. Napakahalaga na makita ang pagmamahal ng Panginoon, gaano makapangyarihan para lalo tayong ingatan at isave at i-elevate. Kaysa titignan natin, hanapin natin, na ako'y makasalanan, kailangan gawin ko. Wala na tayong magagawa. Wala na po. Ginawa na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Only we have to do is to remain in Him. Manatili na sa Kanya. Yan ang Panginoong Jesus. Yan ang Panginoong Jesus ko. Yan ang Panginoong Jesus mo. You know Jesus Christ, then remain in Him. Lahat ng katuruan, lahat ng nutrients, lahat ng kapangyarihan, lahat ng pangako, dadaloy mula kay Jesus papunta sa atin. At ang ating buhay naman ay mamumunga. Ano yung munga? Tinuro ni Pastor Sam. Balikan po ninyo. Pero tatalakayin po natin napakahalagang bunga.